Magandang umaga Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa Kapihan sa Region 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode ngayong araw, makakasama po natin ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ating pag-uusapan ang inisyatibo ng ahensya para sa mga persons deprived of liberty, especially those that talks about reformation and rehabilitation. Pero bago po iyan, inaanyayahan namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian at Zamboanga del Sur Media. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. Of course, we would also like to acknowledge our online viewers na nakatutok ngayon sa ating live stream mula sa iba't ibang probinsya dito sa Zamboanga Peninsula at sa buong Pilipinas. Of course, hindi natin makakalimutan natin mga kasamang mga media friends and partners na nandito po kasama natin sa venue ngayon. Maayong buntag po kaninyong tanan. At this point, let us welcome our guests, our resource persons for this episode. We have Jail Superintendent Mashur Sala, the Regional Chief of the Directorial Staff of the BJMP Regional Office 9. Maayong buntag, sir. Thank you. A pleasant morning to everyone. To our friends from the media who are present here today and those who are present online. And to our viewers in FB Live, welcome to this Kapihan sa Region 9 brought to us by our Philippine Information Agency Region 9. In behalf of our Regional Director of the Jail Bureau, Jail Chief Superintendent Amado A. Concepcion Jr., I am Jail Superintendent Mashur S. Sala, the Regional Chief of Director Staff of BJMP Region 9. It is truly an honor to be here today and to share with you what we have been doing in the BJMP to promote reformative justice, and that is to ensure that our persons deprived of liberty are not only confined in our jail facility, but also given a real chance for change, for reform, and to rebuild their lives. I also would like to acknowledge our dedicated BJMP personnel viewing our FB Live today, and our stakeholders from the very beginning for supporting our programs in the jail facility. Once again, a pleasant morning to everyone, and thank you for having us. Before we proceed, panoorin muna natin itong inihandang presentasyon ng BJMP. The Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 9, under the Department of Interior and Local Government, is tasked to ensure the safe, humane, and rehabilitative custody of persons deprived of liberty. Anchored on the Bagong Pilipinas vision of President Ferdinand R. Marcos Jr., BJMP Region 9 continues to embody transformation, unity, and integrity. Under the leadership of Jail Chief Superintendent Amado A. Concepcion Jr. Sese, Regional Director of the Jail Bureau, the BJMP Regional Office 9 oversees 20 jails composed of districts, cities, and municipal jails across the Zamboanga Peninsula. Guided by the 3 R's: review, recreate, and reconnect. The BJMP Region 9 takes pride in achieving 100% in all implementing programs, ensuring that every PDL benefits for their growth and transformation. Through the spiritual program, persons deprived of liberty are guided to renew their faith and strengthen moral values. The Livelihood and Skills Program provides hands-on training and income-generating opportunities for our persons deprived of liberty. The education program opened doors to knowledge through formal and alternative learning opportunities for our persons deprived of liberty. The counseling program offers emotional and psychological support to promote their personal healing and growth. The healthcare services ensures that everyone receives proper medical care and attention. And through our recreational activities, we develop teamwork, discipline, and overall well-being. The BJMP Region 9 is a prime HRM Level 2 Bronze awardee, recognizing its excellence in human resource management. Moreover, as an ISO 901-2015 certified agency, BJMP Region 9 stands as a model of professionalism,
transparency, and continuous improvement in public service and in jail management. Through strong partnership with TESDA, Department of Education, and other local agencies, hundreds of PDL have completed skills training and livelihood courses, earning national certifications, and preparing for life beyond the walls of incarceration. The BJMP Region 9 also champions in environmental responsibility through its climate change mitigation programs, including the HAPAG program, coastal cleanups, tree planting, and Scuba Sorero. Beyond jail walls, BJMP Region 9 reaches out to communities through its Read a Book program, feeding program, gift-giving program. Our journey of excellence continues through our best practices, from the harmonious tunes of BJMP Brass Band and Himig Coral, the transformative programs like Alay Barya, Katumanan sa Damgo ni Dodong og Inday, Abacada Program, basic assistance and opportunities for nurturing, Baon Program, supporting talented achievers, STAR Program, Chinelas Alay para sa Katutubong PDL, Tapak Program, and Reconnecting Families Project. Through initiatives like Birthday Mo Sagot Ko and Gift Program, BJMP Region 9 proved that compassion remains in the heart of rehabilitation. Truly, the BJMP Region 9, transforming lives, building safer communities, and serving with integrity. Together, we continue to uphold the ideals of Bagong Pilipinas, a just, compassionate, and reformed society for all. Arriba, Rehiyon 9! Yes, Arriba Rehiyon 9. No, before we forget, we would also like to acknowledge, by the way, our information networks na nakatutok sa ating live stream ngayong umaga, ating mga information volunteers, mga Barangay Information Officers Network. Good morning po sa inyong lahat. By the way, kasama din natin ngayon dito sa ating episode ngayong araw, si Jail Superintendent Jennifer A. Adorna, ang Chief Welfare and Development Division ng BJMP Regional Office 9. Magandang umaga, ma'am. Good morning po, sir, and good morning po sa ating lahat. Yes, no, to start with our discussion ngayong araw na ito, we would like to know po pala, kasi kakatapos lang no, ng ating observance, yung National Correctional Consciousness Week. So ano po ba yung mga naganap doon? Ano pong mga activities that we had? Yes, sir. Actually, katatapos lang po ng celebration natin ng National Correctional Consciousness Week. It is being celebrated every last week of October of every year. So marami po kaming mga activities na ginanap sa iba't ibang facilities across Region 9. But the main purpose of these activities, of this Nakokaw celebration talaga, is to involve the community para po sa Consciousness Week, the consciousness word itself, para po malaman nila kung ano yung mga programs and activities na ginagawa natin para sa welfare ng ating mga PDL. So to name a few, ang mga activities po, we have medical and dental missions, we have different ball games competition, we have our family day, gift-giving activities, and legal consultation day. And of course, we involve our different stakeholders po and different government agencies like PAO, our judges from different branches of court, and our different local government units po. Okay, thank you for that. No? So sige, marami po pala tayong mga nakalap na mga questions ngayon mula sa ating mga online viewers. So unahin po muna natin itong mga ilan sa mga katanungan nila. So ito po muna, kasi nga kakatapos lang nung bagyong Uwan, no, disaster, talking about natural hazards. So this is a question from Zamboanga del Norte. In the event of earthquakes po, no, and typhoons, na kailangan talagang mag-evacuate ng ating mga PDLs. Paano po natin pinapalikas yung ating mga PDLs? Or kung hindi man, how do we ensure their safety during natural hazards without compromising security around our facilities? Thank you for that question. First and foremost, we'd like to inform the public that our jail facility across Region 9 are newly built, except for Zamboanga City and Isabela. And the construction is, ginagawa po siya to see to it na they are resilient, no, sa weather, kung anumang weather na mangyayari. And we also have our uplands. Meron kaming upland earthquake,
Oplan, Sunog, a lot of Oplans. In fact, we have Oplan in place for communicable disease like yung nangyaring COVID-19, maraming Oplans. And these Oplans are being practiced. Every week, nagkakaroon tayo ng dry runs, either actual dry runs or tabletop dry runs para makita natin yung readiness ng ating jail facilities. Nangyari na po ba, sir? Nagkaroon ng malakas na lindol and our PDLs would have to, lalabas talaga, ganon? Nangyari na po ba? So far, for Region 9, wala pa pong ganon na nangyayari sa atin. Okay, thank you po. Pangalawang katanungan mula pa rin sa Zamboanga del Norte po. Do we have any data po ba on how much of our PDLs, after being released, commit offenses that send them back to the BJMP's facilities? Okay. Yung mga umuulit, gumagawa ulit ng mga offenses, no, nakalabas na sana, bumabalik. May mga ganun po bang instance? Yes, in the BJMP, we call that the reoffending rate. No? Yung lumalabas, nagko-commit ng offense, bumabalik sa jail facility. As of today, we have 4.5% reoffending rate. Ibig sabihin, for every 100 PDL release, 4.5 ang bumabalik sa ating BJMP facility na nagko-commit ng offense. But we would not focus on the figure, no? Siguro, ipo-focus natin bakit ba nangyayari ang reoffending. No? Yun. Tama yan, sir. Yun ang gusto namin ipaliwanag sa community at yun ang gusto namin hingan ng tulong sa community. No? Based on our data, pag ang isang PDL ay nagpa-participate sa ating mga development programs, sa ating mga skills training, less than 1% sila bumabalik sa facility. Bakit? Nagkakaroon sila ng knowledge. Let us say, nag-AALS sila. Paglabas nila, pinagpapatuloy nila yung kanilang pag-aaral. Nakakapag-aral ng high school, college, nakakapagtrabaho. Yun naman nag-skills training, nagpa-participate sa mga TESDA programs natin like yung mga nagwi-welding at iba't ibang klaseng program. Nagkakatrabaho sila at hindi na sila gumagawa ulit ng krimen. Hindi sila nakakabalik sa facility. Yung ibang bumabalik, nakikita namin, walang support masyado yung community. Nandoon pa rin kasi ang stigma sa community na pag ikaw ay isang PDL, wala ka ng chance. Hindi po ganun. No? Huwag po natin tingnan na ganun ang ating PDL. Nangangailangan po sila ng tulong, kaya nakikiusap po kami sa ating mga local government unit. Tulungan po natin ang PDL paglabas para po ma-stop natin yung cycle of reoffending. Kasi po ang isang PDL, paglabas niya, kailangan niyang kumain. Kailangan niyang pakainin yung kanyang pamilya. Kailangan niyang mabuhay. Kung walang support ang community, babalik siya sa dati niyang ginagawa kasi kailangan niyang kumita. So hindi ma-stop yung cycle of reoffending. Samantala, kung tutulungan natin sila, ma-stop po yun, hindi na po siya babalik. Oo, no? It's not just yung sa ano lang talaga. Kailangan talaga ng tulong-tulong. Yes po. Can you please share with us, gaano po kahalaga yung support, aside from the community support, yung family support? Yes, ng mga napakahalaga PDLs po. natin. No? Yes. In fact, sa jail pa lang po sila, palagi namin in-invite yung kanilang pamilya. Mayroon po kami tatawag na family day, kung saan binibisita sila ng kanilang pamilya. Kung malayo naman po, mayroon po kaming idalaw program. Idalaw po yun through Facebook. Okay. Messenger, nagkakaroon po sila ng pagkakataon para makausap yung kanyang pamilya. Napakalaki po ng support. Napakalaki pong part ang support ng pamilya sa reformation and rehabilitation ng PDL natin sa loob ng ating mga kulungan. Yung idalaw po ninyo, ibig po bang sabihin malakas po yung internet natin sa loob ng ating mga facilities? Yes, Ma'am Jen? Meron po kaming idalaw program for our PDL and lahat po sila ay nakaka-avail po nito free of charge. Wow. And yes sir, pag may mga schedule po, because it is done on a schedule basis po. So lahat po ng mga PDL natin na hindi po nadadalaw ng kanilang pamilya po ay nag-a-avail po ng idalaw program. And we have our internet connection po para po maka-avail sila nito. Ano po yung mga reason bakit sila they opt to do the idalaw? Dahil po ba malayo sila sa facility? Ano po yung mga rason possible? Yes sir. One of the reasons talaga nag-a-avail ng idalaw yung mga PDL natin is that for instance, yung family po nila is nasa malayong lugar po. So the proximity and to include din po the expenses of the to be incurred pagdadalaw po sa jail. So, syempre, kailangan po ng pamasahe. And then, pagpupunta po sa jail, syempre, magdadala din po ng mga goods and groceries para sa ating PDL. So, sometimes they opt for idalaw program po para minsan yung pamasahe nila is ipapadala na lang po
na tulong sa ating mga PDL po. Correct. Tama naman po yun. Let's proceed with another question po. From Zamboanga, Sibugay naman po ito. Paano po ginagawa ni BJMP yung pag-a-address ng ating mga health and sanitation needs ng ating mga PDLs po? Especially with the changing climate and weather conditions, no? Especially kung may mga nangyari daw disease outbreaks. Paano po ba natin yun minamanage? Well, actually, sir, meron po kami mga jail nurses po, sir, no? Sa lahat po ng jails. And we have our health division din po sa regional office. So, lahat po ng mga jail nurses natin have undergone different trainings to address such issues po. And yung climate change naman po, and yung kalinisan sa jail, nagsisimula po talaga sa mga PDL natin po. Siyempre, sa paglilinis ng mga selda nila, tinuturuan din po sila, which is a part of our TCMP program po. So, lahat po ng mga activities sa jail natin, ini-involve talaga yung mga PDL natin. We have the proper segregation of our waste, of course. So, dapat alam po ng mga PDL natin. At it's being implemented po talaga sa lahat ng jails region-wide po. The cleanliness of our facility, which is being maintained by our PDL, and of course with the assistance and pagbabantay po ng ating mga personnel po. Oo, it's good to know kasi yun nga naman talaga yung pinaka-concern, no? Especially nung mga families din, how is sanitation within our jail facilities. But eto din, meron mga katanungan from Zamsulta. Proceed naman tayo dito. How is the BJMP? Paano ba ginagawa ni BJMP na i-promote yung mga rehabilitation and reintegration ng ating mga PDLs para maging, when they get back to the society, mas productive sila na mga members of our society? Actually, sir, pag kakumit po ng ating mga PDL, no, they undergo orientation. And isa po sa orientation na ina-explain sa kanila is the different WD programs. So we would like to inform the community na marami po tayong mga core programs for the welfare and development of our PDL. One of it is the provision of basic needs, our educational programs. Doon na po pumapasok yung ating alternative learning system. With the support, of course, of our partnership from DepEd and different stakeholders, and then the livelihood program, the skills training, of course, with the support of our friends from TESDA, and then the cultural activities, recreational activities, the health services, which we have, as I mentioned earlier, we have jail nurses, different jails region-wide, and of course, the e-Dalaw program po. So, ini-explain po ito sa ating mga PDL kung paano po sila maka-avail po nito. And we also tap the support, of course, of our different stakeholders, our different local government units, government and non-government agencies actually. And they have played a very big role in supporting these activities, these programs. To mention the DOLE, no, who regularly extends or slots for our PDL para po makapag-avail ng DOLE Integrated Livelihood Emergency Employment Program, which have helped our PDL po talaga sa kanilang paglabas para po makapag-earn ng living para hindi na po makabalik sa jail. Okay, before we proceed with the questions online, puntahan natin yung mga media partners natin na nandito sa venue. No? We have Miss Christina Galamiton for her questions, no, from Brigada News FM Pagadian. Hello. Good morning po, sir and ma'am. From Brigada News FM Pagadian. Ito po ang tanong ko. Bisaya lang ta kay Arpon. Unsa ang inyong ginahimo aron mapausbaw ang mental health, drug rehabilitation o stress management services para sa PDLs sa atong rehiyon karong tuiga? Okay, they are asking about the mental health. Kumusta nga naman yung mga mental health? How are we, diba? Mga interventions, mga programs para sa ating mga PDLs, Ma'am Jen and Sir Mashur? Actually, no,
for mental health, we have our psychometricians and psychologists also from the regional office. And meron din po tayo assigned sa jails, no? Yung mental health po kasi is very broad. But that's why we really ini-involve natin yung mga PDL natin to participate different activities sa jail para hindi lang talaga sila nasa loob ng selda. As I mentioned earlier, we have the recreational programs. Nakakatulong po talaga yun siya to ease the boredom. And as Sir Sala mentioned earlier, no, the support of the family po talaga and the community later on. But for the support of the family, nakakatulong po talaga siya sa mental health state ng ating mga PDL. That's why we really strengthen the family day, the visitation, and the e-dalaw. But kung meron naman po talagang yung problema na talaga, we have the assessment of our psychometricians and psychologists po. And we have psychiatrists din po na pwede pong matap ang services nila kung kailangan na po talaga. For drug rehabilitation po, ma'am. Yes, for drug rehabilitation, we have the KKDK program of our PDL, and it's being implemented ngayon po sa Zamboanga City Jail, Male Dormitory, and IPIL po. So, ito po, this is being implemented para po sa mga PDL natin na may mga drug-related cases po. How about the stress management services po? So again, for the stress management, parang related siya sa mental health, no? So yun din po, we have to, sa part po ng BJMP, we have to really think of different activities po na nakakatulong sa mental state nila to ease the boredom, the stress. We have to involve them. And of course, hindi lang po on the end of the BJMP, but of the family talaga. So ini-emphasize po talaga namin yung participation ng family po talaga sa buhay ng ating mga PDL na kahit nasa loob na sila, a mere visit will really help the mental state of our PDL po. Okay, last ma'am, kumusta ang atong mga lugar sa atong mga PDLs? Wala ba sila gahuot sa mataga lugar, space nila or spacious ba? Congestion rate ng ating mga jail facilities. No? For Region 9, we have 20 jails and 9 of which are congested. Zamboanga City Jail, male dorm. Zamboanga City Jail, female dorm. We have the IPIL male dorm, IPIL female dorm, Isabela City Jail, Dipolog male dorm, Dapitan, Emelda, at saka yung isa nakalimutan ko. And the total congestion rate is 249%. So, if, for example, the capacity of a certain jail is 100, they are housing now 249. So you can just imagine, medyo masikip na talaga. But yung 11 jails natin, hindi congested, maluwag pa siya. Pero wag naman sana nating dagdagan, no? Kahit maluwag siya. Out of that 9 congested jails, ang pinaka-congested is Zamboanga City Jail, 848%. Followed by Isabela City Jail, 547-something%. So, ganun pa man, hindi po natin yun tinitingnan na limitasyon, no, para ipagpatuloy ang ating mga programa sa jail. Kahit po ganun kasikip, ginagawa natin ng paraan na makakaroon pa rin sila ng mga development programs, rehabilitation programs, maiwasan pa rin yung mga boredom na sinasabi ni Ma'am Jenny. In-implement po rin natin lahat ng mga programs kahit medyo masikip na yung ating jail facilities. Okay, salamat po, sir and ma'am. Okay, thank you so much, Miss Cristina Galamiton, no, ng Brigada News FM Pagadian. Pakinggan naman natin yung mga questions mula sa ating partner, si Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Okay, good morning, ma'am and sir. Ano po ang role ni Justice Sector Coordinating Council sa BJMP? Any idea? Pakiulit, sir, yung Justice Sector Coordinating Council. Justice Sector Coordinating Council. Oo nga naman. Ano ba yung role nila, no, with the BJMP? Meron po ba tayong collaboration with them? Justice Sector Coordinating Council, siguro it's more on the CICL, the Children in Conflict with the Law. No? But let us focus on the justice. No? The role of the justice system, siguro the role of the Supreme Court, the role of judiciary, ano ba talaga yung role nila? Recently, may program na nilabas ng Supreme Court that is reformation
rehabilitation, and reintegration. And to be in sync with the program of judiciary, pumasok na rin po doon ng BGMP. No? Doon na rin po kami nakapokus doon sa tatlong yun. Reform, rehabilitate, and reintegrate. So yun na po yung cycle na pinapalo ng BGMP sa ngayon. Hinahanda na po natin yung mga PDL natin sa loob. In fact, kung makabisit po kayo sa jail namin, ginagawa namin na parang santo yung mga PDL namin, no? Kaya sana paglabas, suportahan pa rin ng community para mapatuloy talaga yung pagbabago ng ating mga PDL. Dito sa Pagadian, sir, meron bang Justice Sector Coordinating Council? Yes, meron po. Sa lahat naman po ng lugar sa Pilipinas, meron po. At kami po ay nagipagtulungan sa kanila palagi through our paralegal service para mapadali ang paglaya ng ating mga PDL. How about yung mga PDL natin, sir, na mahirap, tapos gusto makamit yung justisya, walang abogado? Ano po ang suporta ng BGMP? Yes, we have memorandum agreement with the Public Attorney's Office and the Integrated Bar of the Philippines. No? Kung indigent talaga yung PDL, siyempre nandyan yung PAW para maging lawyer nila. Kung halimbawa yung PAW nag-inhibit because siguro may conflict of interest, nandyan naman po yung IBP na pumapasok. Lahat po yun free, wala po silang sinisingil. Yung masintensyahan na po, sir, na panghabang buhay na pagkabilanggo, may chance ba na makalaya? Kasi yung iba nakalaya. Yes. Nakalagay po no, sa ating revised penal code, the maximum years of imprisonment is 30 years. Pwede na mag-apply ng parole. Kahit naman po yun ay reclusion perpetua, makakalaya pa rin. No, kahit naman siya life imprisonment, may pagkakataon pa rin, may pag-asa pa rin silang lumaya. Yung dagdag na pasilidad, like yung prison cells, yung tawag nun, sino po ang mag-ano ng budget? BGMP o LGU? Yes. Pagdating po sa decongestion program, no, ano ko lang sa decongestion program sandali. Mayroon po tayong natawag na two-prong approach, no? Mayroon tayong approach through legislation, ibig sabihin para hindi mapuno yung jail natin, bilisan natin ang pag-hearing. Bilisan natin ang pagpalaya sa mga PDL. Another approach is mag-build tayo ng maraming kulungan para maging maluwag-luwag yung jail natin. No? Sino ang nagbibigay ng budget? Ang budget po talaga ng BGMP, being a national government agency, nanggagaling po no, sa national government. Pero tumutulong po ang mga LGUs natin. Maraming LGUs na very active po sa pagtulong sa BGMP. Like for example, ng local government unit of Zamboanga City, no? Nagbigay po sila ng 130 million budget for the construction of fence sa Zamboanga City. And other local government, tumutulong po sila palagi sa atin. Okay, thank you, sir. Thank you so much, Sir Doz Marzon ng Pagadian News Channel. I-relate ko lang, rejoinder question dun sa sinabi din ng mga media partners po natin, Sir Mashur. Yung, kasi sabi po ninyo, marami po talaga yung mga ano natin, PDLs natin dun sa Zamboanga City, nasa 800%, right? No, yung congestion rate. Congestion rate, okay. The jail population as of today is 2,100 something. 2,100. Saang dormitory po ito? Sa female or sa male? Sa male dormitory. So marami Male talaga dormitory. yung ano natin, Marami mga po male PDLs natin. Okay. So aside from support from the local government units, ano naman pong support ang kayang ibigay po kaya? Sinasabi natin kanina yung sa ating community. Mga non-government organizations, meron po bang mga pumapasok na mga support for our PDLs? Especially when it comes to ito, mga congestion natin, rates natin. Or more on welfare ba and development? Ma'am Jen, yung natin, support. Yes, sir. Yung support po talaga ng mga stakeholders natin, sir, is more on para po sa mga welfare and development ng ating mga PDL. We have stakeholders from non-government agencies and of course the government agencies like DOLE, DOST, to name a few, the DepEd of course for our alternative learning system, and then the TESDA of course for the livelihood training of our PDL. And the different LGUs, of course, both for the infra and para po sa welfare ng ating mga PDL po. And of course, to mention din po, special mention sa ating different religious sectors who really plays an important role in the welfare and development programs for our PDL, yung interfaith program po. So,
we have different religious denomination po, and we don't limit our PDL to participate in one religion or in one activity per religion po. So we allow them to participate po different activities for different religious denomination po. Oh, talaga. So meron po tayong mga misa, ano ba, weekly? Meron, Yes, sir. activities? We have po Yeah. weekly conduct of mass, Bible sharing, Oo. different religious activities from different religious denominations po with different schedules po as being set by our warden po with the assistance of our unit welfare and development officers po. Yes, kasi maganda din yun, diba? I mean, for their stress management, for their mental health, na talagang they were able to to pray, no, be active in their religious beliefs. So yeah, it's a good thing. Ito lang man po, question ko lang din regarding sa eto kasi tanong to mula sa Basilan actually. Ano ba yung mga measures na ini-implement ni BJMP, mga strategies no to implement to ensure that gender sensitive and gender friendly facilities are maintained? Paano po ba natin yun ginagawa? Yes, we have our memorandum circulars, no? So yung gender sensitive memorandum circulars. Kung susundin natin yung United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, siniseparate po talaga natin, no? Yung male, female, yung mga transgender, yung mga LGBTQ, meron po tayong SELDA para sa kanila. No? Meron tayong separate cell for senior citizen, for LGBT, meron tayong separate cell for transgender. For example, dati siyang lalaki, nagpa-trans na siya, naging babae, saan natin ikukulong? Hindi natin pwede ikulong doon sa facility ng lalaki. Baka gasahin siya ng mga male PDL. So, isi-separate natin siya ng SELDA. Is this available to all our mga jail natin sa buong Zamboanga Province or selected lang po? Available po. Sa lahat? Available Okay. po. Lahat po ng may mga na pwede siya talaga na lagyan na maraming mga SELDA na mga facility natin, ginagawa po natin yan. In place po yung circular na yun po. Talking about the senior citizens na mga natin, mga PDLs natin, do we have data po ba? Gaano pa po karami yung mga senior citizens natin na, nasa pa din po? Yes, sir. As of today po, para po sa ating mga senior citizens, we have a total of 279 senior citizen PDL region-wide po, of which 268 ang male and we have 11 female senior citizen po. Oo, medyo marami-rami din pala, ma'am, Yes, no? sir. Do they also have different, mga intervention, mga programs for them? Kasi iba din yung mga pangangailangan ng mga senior natin, di ba? Ilan nga sa kanila, may mga maintenance pa. Paano po iyon? Yes, sir. Actually, first po, sir, pagdating po sa pagkain, of course, no? So, syempre, iba na din po yung para sa ating mga senior citizens. And then, with regards to the different WDD programs, actually, nag-a-avail din po yung mga senior citizens natin. Meron pa nga po tayong senior citizen na nag-a-avail ng ating basic literacy program. Meron pong mga ganun, sir. Wala pong limitation kasi, for as long as yung PDL natin is willing to learn, they are allowed to participate po sa mga livelihood trainings natin, sa skills training, and of course sa ating physical exercises which is being done on a daily basis. And then the health program which is being conducted by our jail nurses, the example of which is yung BP monitoring, of course, and then the distribution or pag-avail po nila ng ating mga vitamins, of course, and their maintenance po, as much as possible po. Pinuprovide naman po ng Bureau yung makakaya when it comes to the maintenance of our senior citizen PDL po. And then, binibigyan po talaga sila ng time na ma-address yung mga issues and concerns nila po. Actually, the warden naman po, together with the jail nurse, regularly conducts dialogue with our PDL po, with the especially sa ating mga senior citizens para mapaabot po kung ano yung mga issues and concerns nila and be given due address po and solution. Yes, thank you so much, ma'am and Sir Mashur. Eto, pakinggan naman natin mga katanungan mula sa ating media partner, si Sir Jason Ravelo ng Wonder Radyo Pagadian. Yes po, good morning. Juan de Radio Pagadian, Jason Ravelo. Alam natin, no, narinig natin kanina, may mga ginagawa pala yung mga PDL natin sa loob ng kulungan, lalong-lalo na yung mga skill
yung mag-aaral doon sa loob. Sino po ba, ano po ba yung mga agency na ka-allied niyo po dito? Yes, sir. As we said earlier, sir, no, marami po talagang ginagawa yung mga PDL natin. Sabi nga ni Sir Sala kanina, kung pwede lang gagawin na silang santo, no, or we have different core programs po, sir, sa WD, no, which stands for Welfare and Development. For our ALS, for the educational program, the Alternative Learning System, we have the support of the DepEd, sir. Pero hindi lang po kami nakalimit sa DepEd because we have also support from like sa Montessori po, Pagadian Montessori School. Meron po kaming enrollees with them and different stakeholders din po. For our livelihood, marami po, sir. Aside, of course, nandun po palagi ang LGU, the TESDA po, sir. The TESDA, the DOST. Yung skills training and the livelihood, yun na po, sir, sa DOLE. Of course, for their assistance. Like for this year, we were given 100 slots for the TUPAD program and 100 slots for the DILEEP, which stands for DOLE, Integrated Livelihood Emergency Employment Program, the DOST, and then, of course, the DICT, kasi meron din pong mga jails talaga, sir, na nagtuturo ng basic, kahit basic encoding lang po, mga ganon. And then, of course, the different religious sectors po. Then the different LGUs, of course, of the 20 jails region-wide po kung saan nakalocate po. And then, the DSWD din po. Actually, halos lahat or majority of the different government agencies po ay may involvement po sa mga different activities or programs ng WD ng BJMP po. Even the PNP or the AFP because during NACOCO or if we have scheduled medical and dental outreach, we tap their assistance din po. Yung mga mag-aaral natin, ma'am, sa loob ng kulungan sa mga PDL, hindi ba risky sa kanila yung may gagamitin na gunting at saka mga ballpen? Yung mga, lalong-lalo na sa mga sa TESDA, mayroong mga kagamitan doon, kagaya ng ballpen, hindi ba gunting, hindi ba risky yun sa ating mga PDL? Baka mag-away-away sila doon sa loob? Hindi naman po, sir. Kasi actually, before naman po sila mag-avail of different programs, sir, tinitingnan din po natin yung security factor ng ating mga, or security risk factor ng ating mga PDL. And everything naman po na ginagamit ng ating mga PDL ay ina-account po talaga muna. Example, kung gagamit po ng gunting, before the activity starts, ina-account po, and then after the activity ended, ina-account din po. And of course, we have our custodial personnel who are assigned to supervise the activity and also our WD activities din po, sir. Huling tanong ko po, sinabi ni Sir kanina, may mga ano yun sa parol. O paano yun mag-apply o anong gagawin ng mga PDL, lalong-lalo na yung matagal na yun doon sa pasilidad nyo na para mag-apply ng parol at sino po yung qualified dito? Ang BGMP po, no, nag-handle kami ng PDL, una-una, those who are undergoing trial, ibig sabihin nag-hearing pa sa BGMP po yan. Pangalawa, yung mga sentensyado na, 3 years and below, sa BGMP pa rin po yan. Yung sentensyado na, 3 years and 1 day above, dinadala na sila sa Bureau of Corrections, no? Sa San Ramon, sa Davao Penal Colony. Doon naman sa nag-avail ng mga programs, yung ating mga modes of release sa BGMP. Marami tayong modes of release na pwedeng i-avail ng isang PDL para sila ay makalaya. No? Number 1, pagpasok nila, pwede sila magpiyansa kung kaya nila. No? Kung hindi nila kaya yung amount, on reduced bail, pwede yun bawasan ng korte. Pangalawa, pwede sila mag-avail ng ating tawag na release on recognizance. Mag-apply sila sa korte para kahit yung hearing ay nagpapatuloy, sila ay nakalaya na. Okay, so yun mga examples lang po yun. Pag sila naman po ay nasintensyahan na, pwede sila mag-apply ng parole. Paano po sila mag-apply? Dapat ma-serve po muna nila yung minimum sentence. Kasi for example po, ang sentence nila ay 3 years to 5 years. Pag naka 3 years na po sila, pwede na po sila mag-apply ng parole.
Saan po sila mag-a-apply? Sa DOJ po, mayroon tayong tawag na Board of Pardons and Parole, doon po sila mag-a-apply. Pero yung mga bago pa na mga PDL, hindi pa yon pwedeng mag-apply ng Hindi pa parol. po sila pwede mag-apply ng parole kasi ang parole po doon sa mga nasentensyahan na. Doon naman po sa mga, let us say, below 6 years, pwede naman sila mag-apply ng probation. Let us say, nasentensya ng 5 years maximum, kahit hindi pa sila nakakaserve ng minimum, pwede sila mag-apply ng probation. So marami pong mga modes of release na pwedeng i-avail ang isang PDL para makalaya. Sige po, thank you. Thank you, Sir Jason Revelo ng Wonder Radyo Pagadian. Proceed tayo sa mga questions mula naman kay Sir Delmer Sabandal ng Nong Lading Radyo Pagadian. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Tanong ko lang sa ating mga inmates, wala ba tayong kaso na mga namamatay doon sa loob, gumikan kay meron silang sakit o di ba kaya bunga ng katandaan? Ano ang ating ginagawa in case na meron tayong inmates na merong namamatay doon sa loob tsaka wala na silang family? Okay, yung tanong ni Sir, no, yung may namamatay ba sa loob ng kulungan? Sad to say, mayroon po talaga. Ito po yung data natin, no, for the first quarter of this year. 8 po yung namatay. For the second quarter, 12. And for the third quarter, 6. No? Yung cause of death po nila, yung karamihan dito, yung heart attack. Yun po. So mostly sa ano po ito, sa Zamboanga City Jail Male Dorm. Kasi napaka-congested na po yung ating facility doon. Yun na nga po, sabi ko kanina, a jail facility like Zamboanga City Jail Male Dorm is supposed to house only about 300 to 400, is now housing 2,100 PDL. So naapektuhan po talaga yung health ng ating mga PDL. Sir, ano ang ating ginagawa, sir, kapag merong inmates na yung sinasabi mo merong namamatay at saka wala ng family? I will. Tinaturn over natin, no, sa ating mga punerarya. Nakikipagtulungan yung LGU sa atin dyan. Paano sila ililibing. Mayroon namang assistance na binibigay ang LGU kung wala So, talagang LGU pamilya. Opo, LGU po ang hiningan natin ng tulong. Dito naman, sir, sa ating mga jail, wala na ba tayong kaso na natatala na merong mga kaharasan o di ba kaya yung mga gang sa loob ng ating mga kulungan? Karahasan, sir? Okay. Karahasan daw at mga gangs. Ang mga gangs. Okay. So far sa Region 9, wala po tayong nailista na mga jail disturbance, escape incident, wala po dito sa Region 9 yan. Kasi talagang ang gusto nating mangyari sa jail, hindi nila maramdaman ng PDL na sila ay nakakulong. Kasi ang PDL naman tumatakas, gumagawa ng kalokohan, nakikipaggulo sa loob ng jail. Kung feeling nila na yung facility ay hindi secured, feeling nila pressured sila, so ang trabaho po ng BGMP, iparamdam sa kanila na kahit sila ay nakakulong, hindi ganun kahirap. Para at least kahit papaano, susuportahan nila yung mga programa ng BGMP para paglaya nila, matanggap sila ng komunidad po. Thank you, Sir Delmer Sabandal ng Nong Lading Radyo Pagadian. Pakinggan naman natin mga questions mula kay Sir Rogie Monera ng Wonder Radyo Pagadian. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Rogie Monera sa Wonder Radio Pagadian. Dito naman tayo po sa Greyhounds operation. Ako gani, usam sa ko sa imbitahan, no, sa Dipolog pa ko sa una kini. Kumusta naman yung atong ipatuman ini, sir, sa mga jail facility nato sa Region 9? Yes, we have regular conduct of Greyhound. No? In fact, everyday nag-Greyhound lahat ng ating jail facility. No? Nagre-report sila everyday, morning and afternoon, nag-Greyhound sila. Meron din tayong Greyhound conducted by our partners from other law enforcement agency like the PNP and the PDEA. Meron din tayong Greyhound na gumagamit tayo ng mga aso para talagang tingnan lahat ng ating mga selda kung mayroon bang litasi mga droga o nang ipinagbabawal na gamot. So far sa Region 9, wala po. No? We can proudly say that wala pong droga yung ating mga jail facilities. Wala rin pong mga baril o mga weapon na nakakamatay. Wala po. Siguro po may nakukuha tayong paunti-unti, litas yung mga toothpick na pwedeng gawing pangtusok, pero yun naman po ay tatawag natin na
kumbaga, nuisance contraband lang ang nakukuha sa jail. Wala pong mga major contrabands like drugs, like cellphones, wala po, pinagbabawal po natin yan. Like mga bladed weapons, mga baril, wala pong tayo nakukuhang ganon. Kasi regular po yung ating conduct of greyhounds. Kumusta naman sir ang pagbantay? Sige, sagad mo sa una kay reklamo, kapkapan, yung mayo, hubo, pag yun. Kumusta naman yung una na sir? Pasabot ninyo ani sir sa mga dumadalaw yun? Yes. Very strict po tayo, no? Pagdating doon sa searching, no? Okay. Before pumasok ang ating mga dalaw. In fact, hindi lang dalaw ang sinesearch natin, kasama yung BGMP personnel. Kailangan nila i-submit ang sarili nila for search kasi kung hindi namin sila papasukin. Okay. Lahat ng bisita natin, no? Mapa lowest citizen man yan o highest citizen ng ating bansa, pag pumapasok, isinasubject natin sila sa search. No? Minsan, sinasubject natin sa strip search ang isang dalaw. Kung meron kaming natatanggap na mga intelligence report from other intelligence agency na itong dalaw na ito pwede magdala ng droga. Tandaan po natin, ang droga ay napakaliit. Okay. No? Pwede itago doon, excuse me, sa mga nanonood, sa ari ng tao. So nagkakandak po kami ng strip search doon. No? Pinapapirma po namin sila ng waiver for strip search. Yun lang naman po mga intelligence information kami natatanggap na posibleng magdala itong si dalaw na ganito ng droga sa loob. Other than that, usual po na searching, pre-search lang naman, walang bladed weapons, walang mga gamit. Sa ibang jail facility po, yung bato, ibatura daw dito ang droga sir. Wala ba yung naitabo din sa tuwa, sa regional? Mayroon po, no? Mayroon po kami natatanggap ng mga reports na gano'n. Pero so far, lately, 10 years ago, parang wala na. Ang binabato, parang mga sigarilyo. Okay. Pero nakukuha po natin yan lahat. Wala po pumapasok sa mga selda. Kasi constant ang ginagawang roving ng ating mga custodial personnel. Mayroon tayong mga tower posts sa lahat ng mga place ng ating facility para tingnan kung mayroon pang mga binabatong mga droga. In fact, nagiging high-tech na rin po yung iba. Gumagamit sila ng drone. Yung drone po, pinapalipad. Ginagamit nila para magdala ng contraband sa loob. Kaya nga po sa ating mga facility, meron kaming no-fly zone. Kaya kung may makita kaming drone, pwede namin yun kunin or pabagsak yung drone na yun kasi baka nagdadala ng contraband. Dito naman tayo, sir. Kumusta ang kining masustansyang pagkaon sa atong PDL? Kay nakasaksir bago sa una nga, grabe ang pagsaba-saba sa PDL kay di ay wa na giipit ang ilang pagkaon. Kumusta sa atong pagmonitor diri sa Region 9, sir? Yes. For information po ng ating mga viewers, ang budget po natin sa pagkain ng PDL for now is 70 pesos per day per PDL. Per day po yun, hindi yung per meal. So kung i-compute natin per meal, roughly about 23 pesos per meal. No? Alam naman po natin because of inflation, tatanungin ko kayo, kasya ba sa atin ang 23 pesos? Siyempre kulang talaga sa pagkain. Pero ganun pa man, talagang pinagpapakasya po yun ng BGMP. Siyempre pag maramihan ang bili mo, yung bibilhan mo, magbibigay yun ng sinatawag ilang pakapin para naman makadagdag. Okay. So pinagkakasya po natin yun sa BGMP ang 70 pesos per day per PDL po. Okay. Last question, sir. Nakita na ko ganina, hinay ang hearing sa kaso unya kulang ang gitukod nga mga jail facility. Unsa may asa man gyud din nabikil sa kanong hinay may kayo naapektuhan ba kaniya ning kuan pod sa flood control nga ina nga budget pod? Yes, no. Sabi ko nga po kanina, two-pronged approach ang ginagawa natin sa jail congestion. Yung una, gagawa tayo ng maraming batas para mapaaga ang paglaya ng mga PDL para hindi mapuno ang ating kulungan. Pangalawa, gagawa tayo ng maraming jail para maluwag-luwag yung ating magiging kulungan. Pagdating naman doon sa hearing, at the heart of our decongestion program is the court. Kasi kami po, kinukulong lang sa BGMP yung mga PDL. Naghihintay po kami sa court kung kailan nila palalayain ang mga PDL. Nakasalalay po sa kanila kung paano nila patatakboy ng hearing. Bibilisan ba nila? Babagalan ba nila? Nasa court po nakasalalay lahat yon. Ang trabaho po ng mga paralegal officers natin, mag-follow up sa court na itong si PDL na ganito, 2 buwan na siya walang hearing, baka pwede nating schedule. Itong si PDL na ganito, pag binigyan natin ng GCTA, makakalaya na. So yun po yung trabaho namin sa BGMP. Pero ultimately, ang lahat ng ito po, korte pa rin ang magre-release sa kanila. Wala pong authority ang BGMP na mag-release kung wala pong order galing sa court. Doon sa concert, jail facility, build, anong
sa yung nakalangay ni sir, ngano sa walay kuwang paluap, kuwang batas lote, unsay nahitabo? Yes, sabi ko nga po kanina, of the 20 jails across Zamboanga Peninsula, 2 na lang po yung hindi pa bago. Lahat po yung bago, no? Na-construct po yun during the previous administration. Bago po lahat ng mga facility natin. Pwede kayong bumisita doon. May mga bakery po kami sa loob. Pwede kayong kumain ng mga pan doon para matikman ninyo. Kaparehas lang din po ng pan sa labas. Hindi tayo nakadala ng sample, no? Dapat nagdala kami ng sample dito. So bago po, except for Zamboanga City, tapos na po yung Zamboanga City, hindi pa siya nalilipatan kasi hindi pa tapos yung fence at saka yung functional area. For Isabela City Jail, we are working with the LGU para mag-donate ng lote at para makakonstruct po tayo ng jail facility. Yung 2 LGU na lang po yun. The rest, bago po yung mga jail facilities natin. Kanday sir, katong livelihood po din nila, anay ubang livelihood nga naundang sa matong pananahi dihag mga sanina, unsa may nahitabo ato ma'am. Although dito sa Dipolong nahibandawan ako, maggama og mga wig. Kumusta naman ito nay ubang naundang unsay nahitabo? Yes, sir. Para sa ato ang livelihood kasi no, there are stakeholders that we really have to forge memorandum of agreement. Okay. And before me mag-forge of MOA with our stakeholders, we have to lay down all the responsibilities of both parties, of the BJMP and of the specific stakeholder. And we have to look into the legal issues kasi because it involves money. So nagkaroon po ng konting disagreement when it comes with the responsibilities kasi kailangan po talaga na nakalay down because it will involve parang employer and employee relationship between the PDL and sa stakeholder po natin. And kailangan po natin with the approval, of course, of our legal division who approves the MOA bago po sa approval ng ating regional director, and the stakeholder decided to pull out na lang po without the forging of the MOA because we really have to iron out the disagreements or kailangan po kasi talaga sir, pag mag-MOA tayo with stakeholder, very clear po yung policy natin para po maiwasan yung issues or problems in the future, especially if it involves money po or budget. How about sharing, ano niya ma'am? Sharing sa income. Mapunta ba sa PDL ang ilaha? Nyo na ma'am? Yes sir, that was very specific. Okay. Kasi yung livelihood na po yun is order basis po and nakalay down na po doon kung magkano po ang kikitain. Okay. And that stakeholder pays directly po sa ating mga PDL po. And it was actually placed on the logbook po, duly received by our PDL po for transparency po. Incoming sa Pasko ma'am, na nagsugod na ba sila pamaligya aning mga parol, mga lantern na to karon? Yes, sir. Nagsugod na gyud. And when Christmas really approaches, no, different PDL from different jails region-wide, ito po talaga yung malaking pinagkakakitaan nila. Ang Christmas or decorations or parol. Kasi marami pong nag-order and marami pong mga walk-in clients natin na pumupunta sa jail para po bumili. Thank you ma'am and sir. Thank you, Sir Rodji Monera ng Wonder Radyo Pagadian. Pakinggan naman natin mga questions mula kay Sir Eric Fuentes ng Wonder Radyo Pagadian pa rin po. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ma'am sir, may tanong ko lang po. Balik po tayo dito sa walang kamatayang droga. Kasi sabi po nila mas lumala yung kaso ng mga droga ngayon. Matanong ko lang po, ma'am sir, may datos po ba tayo na ilang porsyento po ang nakukumit na PDL na may kaso sa kaugnay sa droga po? Yes. Ang pinakamataas po na percentage pagdating sa jail population natin, drugs pa rin, no, nasa mga 60-65% ng ating PDL are charged with violation of RA 9165 po. So, ano po ang ginagawa ng BJMP po doon po sa mga PDL na nakumit dahil sa kaso ng droga sa loob po ng facility po? Yung mga programa po. Okay, mamaya dadagdagan ni Ma'am Jenny yung sagot ko. No? Laliman natin ng kaunti. No? Hindi lang natin tinitingnan yung mga PDL na na-charge ng RA 9165 pagdating sa ating programa.
tinitingnan din natin kung bakit ba isang PDL na to nakakommit ng offense. No? Mayroon kasing nakakasuhan ng murder, nakapatay siya dahil siya ay addict. Ang kaso niya murder, hindi RA 9165, di ba? Mayroon din nakapagnakaw dahil addict siya, kaya siya nakapagnakaw. Ang kaso niya robbery, hindi naman siya RA 9165. So hindi lang po natin tinitingnan doon sa kaso pagdating sa ating programang ini-implement. Tinitingnan natin ano yung reason, bakit na na-commit yung offense na yun. So yun po ang pag-implement natin mga program. No? Ano yung program na ini-implement sa jail pagdating sa mga PDL na charged with drugs or nakakommit ng offense dahil sa drugs, si Ma'am Jenny na magpapatuloy nun. Yun po yung ating Kiki-Diki program, Ma'am Jen. Baka pwede mong ipatuloy, paliwanag. Yes, sir. So meron po tayong KKDK program po, sir, no? Na ini-implement ng Bureau. This is the Katatagan, Kalusugan at Damayan sa komunidad. And meron po tayong mga requirements po nito kasi hindi naman po lahat ng PDL na drug-related or charged with 9165 ay automatic na mag-undergo nito. So kailangan po natin ng court order and meron po silang mga ginagawang different activities po. And then for now, we have 2 jails po na nag-i-implement po. That is Zamboanga City Jail, Male Dormitory, and Ipil District Jail, Male Dormitory din po. But aside from KKDK program naman po, lahat ng PDL natin, be they may be charged with RA 9165 or other cases, nag-a-avail din po talaga lahat ng ating WD programs as I mentioned earlier po. Follow-up question po, Mama. Ito po bang mga PDL na sangkot sa mga droga, Ma'am? Kailangan ba nila ma-drug test sa loob? Ilan po yung ilang buwan po? Yes, meron po kaming quarterly drug test. Quarterly po yung ginagawa. 100% of our personnel, lahat po yun, kailangan mag-drug test. And 25% of our PDL, random drug test po yun. Pinipili nila, may raffle sigurong nangyari para mapili kung sino ang magpa-drug test. So far, sa lahat ng facility natin, wala pang PDL na nag-positive sa drug test. So that's very good po sa mga facility natin. Sa personal, ganun din po. For this year, wala pong nag-positive. Kung mayroon man, talagang kinakasuhan po natin at dinidismiss po natin sa serbisyo. Thank you po. Ito na lang po. Lastly po, yung Hulusulo po, part na po ng Region 9. Kumusta po yung, ano pong challenge ang kinakaharap ng BJMP Region 9 po when it comes to transition period po? I think 2 months ago, nag-issue ng executive order ang ating president, no? Transferring Sulu province from BAM to Region 9. Sa part po ng BGMP, naghihintay na lang po kami ng order from DILG para i-take over yung ating facility doon. Mayroon po kaming isang jail facility sa Sulu, yun ang ating Holo District Jail. Mayroon po silang 56 PDL and 18 personnel. Lahat po ng mga factors na kailangan i-consider para sa takeover, na consider na po namin yon. From personnel, PDL, facility, equipments, lahat-lahat po. We are just waiting po sa order from the DILG para mag-take over na po kami doon sa Holo District Jail po. Thank you po. Dito po tayo, sir, sa ratio po ng between ng personnel ng BGMP at saka ng PDL. Kumusta naman po yung manpower ng BGMP po? Hindi ba po kulang? Hindi ba po short? Kasi po, sabi po natin, may congestion po. Kumusta po yung ratio po? Yes. Sa BGMP po, meron kaming minimum deployment standard. No? At lahat po ng jail natin hindi pa umaabot po doon. No? May mga iba, 75% pa lang ng personnel complement, may iba 40%. So kulang pa rin po ang personnel compared doon sa, kung i-compare natin doon sa jail population ng mga PDL. So meron po kaming sinusunod na minimum deployment standard po. So hanggang ngayon po, patuloy pa rin po yung hiring po? Yes, patuloy pa rin ang ating hiring sa national quota natin for next year. For this year po, tapos na. Nag-take out na po sila lahat, 2,000. For next year, another 2,000. Continuous hiring po yun. Thank you po, Ma'am Sir. Thank you, Sir Eric Fuentes ng Wonder Radyo Pagadian. Pakinggan naman natin mga questions mula kay Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. Sir, magandang araw po sa DXID Infolink Pagadian. Matanong ko lang, kumusta po ang logistic ng BGMP in the sense po sa lahat po ng mga
priso, sa mga lahat ng mga priso? Kumusta po ang mga logistics, supplies sa kanilang pakikitungo sa mga priso? Okay, for logistics do, lahat ng facility natin may mga vehicle tayo, na tawag natin na BGMP Transport Vehicle. Meron tayong bus sa Zamboanga City, meron din tayong ambulance. Lahat ng jails natin, 20 jails, meron silang mga vehicle lahat. Sa facility naman, sabi ko nga kanina, 18 are newly built. Hinihintay na lang natin yung Zamboanga na matapos at saka yung Isabela magbigay ng lahat ang LGU para makapag-construct tayo ng ating facility doon. No? Pagdating naman sa pangangailangan ng ating mga PDL, like medicines, nagpo-provide po tayo, libre yun. May mga vitamins pa po silang iniinom. Pero wag na po ninyo tikman yung vitamins na yun. Hayaan na lang natin sila tumikim ng mga vitamins na yun. Mayroon po silang mga damit, yung ating yellow t-shirt. Mayroon po silang mga jogging pants. Free po lahat yun. Yes, yung mga firearms ng ating personnel, lahat po sila, may mga issued firearms po sila. And then, meron din po tayo naman, sir, mga handcuffs na gamit po ng mga PDL natin. So at least ngayon po, pag may hearing yung mga PDL natin, kumpleto na po yung mga handcuffs intended for them. And then, as Sir Sala mentioned po, every newly committed PDL are provided with at least 2 yellow t-shirts po na gagamitin for hearings and other activities po, and 2 brown jogging pants and toiletries po, like toothpaste, bath soap, laundry soap po. Yan po, sir. Sa mga check-up po sa mga lahat ng mga prisoner po, mayroon bang kinakandak yung BGMP na magkakaroon po ng check-up sa lahat ng mga priso? Medical check-up. Yes, sir. So, pagdating naman po sa health aspect ng ating mga PDL, sir, meron po tayong assigned na jail nurse po, sir. Sa lahat po ng jails, who regularly conducts check-up sa ating mga PDL po on a daily basis. And aside din po dun, sir, meron din pong mga medical and dental outreach po na ginagawa or pinapatupad dun sa jails po natin with the help and assistance ng mga LGU po, sir, and other government agencies like sa AFP, sa PNP po, sir. And kung kailangan naman po talaga ng emergency assistance po, of course, if it's a matter of life and death, dinadala din po sa hospital. And we have also, sir, the telemedicine program din po. So, yung mga PDL po natin, pwede pong magpa-check up po, sir, sa ating mga stakeholders po through telemedicine program po. Matanong lang din po regarding po sa mga cases po ng mga priso. Kasi alam po natin dyan, mayroon pong mga hindi pa po na proven guilt po kasi yun po ang pagkakalan. Kumusta po? Mayroon na po bang mga priso po na nakalabas even though na wala pang proven guilt? Itindo. Ano po yun? Walang? Yung mga priso ba na hindi pa po sila na proven guilt po ba? Ilan po ba? Okay. Yung guilt daw nila, hindi pa yung proven. guilt. Siguro ang tinatanong ni Sir, yung rate ng conviction ng DOJ. No? I am not very familiar with the conviction rate. No? Kasi ang nakakaalam naman yan, ang korte, ang DOJ. Marami po talaga nakakalaya ng mga PDL na hindi po nako-convict. No? Hindi po sila nako-convict. Siguro roughly about nasa mga 60 to 70% ng nakakasuhan, I'm not sure, no? Sorry for the figures, nakakalaya po. Nakakalaya. So hindi naman po lahat ng mga PDL natin nakakulong ay guilty na. Sabi pa nga po ng ating konstitusyon, they are still innocent unless proven guilty. No? So marami pong nakakalaya. Kung yung pong tanong niyo, may nakakalaya ba na proven not guilty? Marami po. Marami. Ano po ang mga cases po under post diyan sa mga problema na yan? Mayroon pa po bang mga minor itinto?
yung mga kaso ng mga PDL na nakakalaya, iba't ibang kaso, no? May mga drugs na nakakalaya din na hindi na po proven guilty. Karamihan sa kanila nag-plead guilty to a lesser, yung plea bargaining na tinatawag natin. Mayroon din po yung mga na-charge ng homicide, na-charge ng mga murder, na-charge ng mga rape, na nakakalaya rin po na hindi po na-proven guilty po. Yeah. Kaya ko to natanong dahil alam po natin ang problema po sa Pilipinas. Mayroon pong iniimbestigahan live pa into TV, kagaya nangyari sa flood control issue. Mayroon pong alam na ng marami na sila po ang nagkakasala pero hanggang ngayon di pa napriso. Kaya po para bang bias po yung ano natin. Ano pong masasabi nyo? Comment po ninyo. Yes. Naiintindihan po namin yung feeling nyo, sir. No? Siguro po karamihan ng ating mga kababayan, gandan din po yung feeling. No? But on the part of the BGMPP, we are government agency. We follow the rule of law. Nirerespeto mo natin ang proseso ng judiciary. Nirerespeto po namin ang proseso ng DOJ, kung ano man po yun. At kami po ay sumusunod, no, sa rule of law. Kung may kinakasuhan po, kinukulong sa amin, hindi po kami nagbibigay ng comment, guilty ba siya or not guilty. Ginagampanan po namin ang trabaho namin. Ano po ba yung trabaho namin? Safekeeping and development. No? Hindi po kami nagbibigay ng comment, political or otherwise. We focus on our mandate, safekeeping. Pagpasok sa jail, inaalagaan namin ng mabuti. Gaya ng sinabi ko kanina, kung pwede namin gawing santo, gagawin namin. Para paglaya, magiging mabubuti silang mga nilalang ng ating bansa. No? Development, sabi ni Ma'am Jenny kanina, may iba't ibang programa para mapaghandaan ang kanilang paglaya. And just recently, nakipag-in-sync na rin kami sa Supreme Court doon sa kanilang programang reform, rehabilitate, and reintegrate. No? So, I cannot give a comment on your question, sir. No? Basta kami, nakafocus lang kami sa aming trabaho sa BGMP. And then we follow the rule of law. Kung ano yung kinukomit sa amin ng korte, tinatanggap namin. Kung ito ay nag-hearing, dinadala namin sa korte. Kung ito ay na-acquit, sabi ng korte, i-release mo, inire-release namin. Kung ito ay nakukonvict, sabi ng korte, dalhin mo sa Bucor, dinadala namin. As to what happened in between, nag-hearing sila, kung nag-ano, hindi po yung saklaw ng trabaho namin sa BGMP, sir. Last na lang po. Bilang po naging officer po kayo, promoted po kayo, matagal na po kayo sa serbisyo. Ano po ang pinaka-memorable experience nyo as officer regarding po sa mandato nyong trabaho, pag-treat sa mga prisoners? Isa po ito sa memorable. No? After 15 years, naimbitahan kami para i-interview ng PIA. Maraming salamat po. Isa siguro sa nagiging memorable na naisip ko, no, just right now, isang araw nagpunta kami sa isang jail facility, Zamboanga City Jail. May tinanong kaming PDL, lalaking PDL. Tinanong namin siya, ano pa ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Ang sabi po ng PDL sa amin, gusto lang niya mayakap yung kanyang anak. Nagiging emotional ko sa part na yun kasi natatandaan ko yung, na-release na siya actually, na-release siya. Sabi niya, gusto ko lang mayakap ang aking anak nang walang rehas na namamagitan sa aming dalawa. So, yun po. Okay. Ito na lang, pahabol na lang po bilang Muslim po. Kasi alam po namin marami ding mga Muslim na preso po. Mayroon po ba kayong treatment into Muslim regarding sa belief nila? Yung sa religion nila. Mayroon po ba kayong binigay na treatment para sa kanila, yung pagsasamba, yung pag-ano nila? Yun po. Thank you. Para sa information po ng lahat, ako po ay isang Muslim. Taga Zamboanga City po ako. Sa BGMP po, mayroon kaming handbook for Muslim PDL. So of all the religious group, Muslim lang po ang may handbook. So ganun po, tinitreat natin ating mga Muslim PDL. Mayroon pong iba't ibang mga programa, no, para sa ating mga Muslim PDL, sa kanilang pagdadasal 5 times a day, sinusuportahan po natin yon. Sa kanilang mga
madrasa program, mayroon po tayo niyan. Mayroon po tayong ALS Alive, yung Arabic Language and Islamic Values Education, mayroon po sa mga jails natin yan. At marami pong mga programa sa mga PDL natin na binibigyan natin sila ng pagkakataong magdasal, may mga ablution area tayo sa ating facility. In fact, sa mga facility natin, mayroon talagang praying space para sa kanila. Mayroon din call to prayer para sila ay magdasal kung ay oras na ng pagdarasal. Nagbibigay tayo ng mga praying mat sa kanila with the help of our stakeholders. So, supportive po ang ating government, ang ating BJMP, pagdating po sa mga religious practice, hindi lang ng Muslim, sa lahat po ng mga religious sectors natin. Thank you, Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. Balikan po muna natin mga questions mula sa online. Marami-rami na din po to, sir. Sige lang, kukunin natin yung mga very dito, highlight. Ito from Miss Joan Gook ng XFM 89.5 Pagadian. Good morning, Attorney Sala and ma'am. Last week may naharang po na kontrabando na planong ipasok sa piitan po, particularly in RMDJ po. Ano-ano po yung mga hakbang na ginagawa po natin para mas paitingin pa yung seguridad sa lahat ng piitan? Yes, thank you. Siguro, yung ibig sabihin ni ma'am yung nagtanong yung tabako na gustong ipasok sa jail facility. Ini-encourage po natin ang ating mga LGU na magpasa ng ordinance prohibiting the entry of contraband, kahit anong contraband po yun. At kung may nahuli po tayo na mga bisita na gusto magpasok, kinakasuhan po natin. In that case po sa RMDG, yung tabako, alam naman po natin sa jail natin, bawal po ang sigarilyo. Wala pong lugar ang sigarilyo sa jail natin. Pag may nakita pong isang upos ng sigarilyo dyan, ay talagang si warden mananagot, marirelieve siya. So may nag-attempt po na dalaw na magpasok ng tabako, nakuha po ng ating mga searcher. Sa tingin namin, parang kinasuhan na yung dalaw. So very strict po kami para ma-prevent ang pagpasok ng mga kontraband. Sa pagpasok pa lang sa gate, very strict na kami sa pag-search. Pag pumasok sa loob, regular ang conduct namin ng Greyhound para talaga ma-flush out kung ano man yung kontraband na nasa loob po. Okay. Mayroon din po kami mga CCTV. Sa lahat ng jails po namin, may mga CCTV po yan. Para makita po talaga. Ito naman po question from Sir Ryan Galiebo Angagan, isa sa mga viewers po natin ngayon na nakatutok. Tanong lang po, naibibigay po ba ng maayos or tama ang mga pangangailangan ng mga PDLs po natin? Like sa mga pagkain po nila, nai-implement po ba ang mga tamang pagkain para sa mga PDL? I think na-mention nyo na po kanina ito, Attorney Nino and Ma'am Jen, yung regarding sa budget ng ating mga PDLs. Sabi ko nga po kanina, ang budget sa pagkain ng PDL is 70 pesos per day per PDL. So that is roughly about 23.33 something per meal. So alam naman po natin ang inflation. Again, ibabalik ko yung tanong sa mga viewers natin, sa tingin nyo ba kasya ito? Kasya naman po talaga, pero hindi ganun. Hindi ka talaga yung kain na parang busog, para kang nagmukbang, hindi naman mangyayaring ganun. Pero ganun pa man, sa BJMP, hindi naman namin tinitingnan yun na bilang isang limitation. Talagang ginagawa namin lahat para maibigay lahat ng pangangailangan ng PDL with the help ng ating mga service providers. Mayroon po nagbibigay ng mga donations. May mga LGU po nagbibigay ng mga bigas, ng mga pagkain sa PDL po. Yeah, especially yung mga female natin, mga PDLs. Kasi di ba may mga pangangailangan specific yung mga female PDLs natin. Paano po iyon, ma'am? Yes, sir. Meron po kaming support, sir. Of course, from the BJMP and from the different stakeholders din po talaga. So, masasabi namin talaga na we really encourage the community, the different stakeholders to please support our PDL po talaga. Their welfare and development din po. Kasi nangangailangan din po talaga sila ng support, not only from their family, but from the public in general. Yes, and knowing the budget, talagang kulang. Oo, so yun pa. That's only for food, and nakikita natin, naririnig natin, kulang talaga. So, yun, kailangan talaga ng tulong din, from all stakeholders natin. Ito, last question siguro po. Kailan po ang recruitment ng BJMP personnel for Region 9? And what are the requirements? Paano po yung proseso natin? Siguro sa mga interested na gustong sumali sa ating BJMP, meron na po ba tayong schedule for the hiring process, Ma'am Jen and Sir Mashur? Actually, for the recruitment, we are on the process of accepting requirements, ngayon folders po. Yes, okay, sir. For next year's, quota.
although hindi pa namin po alam kung ilan ang quota for Region 9, pero tumatanggap na po kami ng mga requirements po. So if I may po, our requirements, no? This is the documents needed po. The one set of PDS, notarized, and then the photocopy of TOR, authenticated copy of diploma, birth certificate na dapat po from the PSA copy na, and then marriage certificate issued by PSA if married, and then photocopy of authenticated certificate of eligibility from CSC or board rating from PRC. And then photocopy of clearances, the barangay clearance, police clearance, NBI clearance, MTC, RTC, and fiscal's clearance. And then photocopy of PNP, Directorate for Intelligence clearance. So kailangan po ito from the PNP regional office po. And then photocopy of NCIP or from Bureau of External Relations. This is for the mag-avail po ng age or height waivers. And then, photocopy of certificates of previous and present employment because we are also accepting naman po applicants. May nag-a-apply din po kasi na employed from different agencies po. And then, photocopy of the MDR of Pag-ibig, MDR of PhilHealth, and TIN verification by BIR. And for our updates po, we have the BJMP RO9 recruitment Facebook page po. So you can visit our Facebook page for updates po because we post there regularly the updates and instructions coming from the National Headquarters Office. Thank you. Follow up na lang po. Ilang quota po meron tayo for this year? For this year, tapos na po, sir. Tapos na? Yes, Okay, we have okay. already filled up. 123, sir, for regular and yes, sir. For next year po, hindi pa po binigay yung quota intended for Region 9 po. Okay, I think that's the last question. No? Maraming salamat po sa ating mga online viewers na nagpahatid ng kanilang mga katanungan para sa ating mga media partners and friends na nandito kasama natin sa venue. Thank you so much. Before we let go of our resource persons, no, pakinggan muna natin ang kanilang mga closing statements. Unahin po muna natin si Ma'am Jen. Ma'am Jen? Okay, once again, good morning po sa lahat. We are very honored to be here today to answer your queries po. At least sa ngayon po, nalaman po ninyo kung ano po ang ginagawa ng government through the BJMP, the different WD programs na ginagawa po para sa ating mga PDL. You have at least now a glimpse of what our PDL are doing inside our facility and kung ano-ano po ang mga programs and measures na ginagawa ng BJMP para po ma-prepare ang ating mga PDL for their reintegration in the community upon their release. And we are also appealing to the community to please extend consideration and consciousness para po sa ating mga PDL opportunities because kahit ano pong mga WD programs ang gagawin namin to reform, to develop our PDL, kung wala pong opportunities or acceptance from the society, from the community, mababaliwala din po talaga. Again, thank you so much for having us today. Sir Mashur, last words? Nasabi na ni Ma'am Jenny lahat. Again, gusto lang namin ulit pasalamatan ng ating PIE on behalf of our Regional Director, Jail Chief Superintendent Amado Concepcion, at sa lahat po ng mga staff ng BJMP Region 9. Maraming salamat po sa pag-invite sa atin. Briefly lang po yung aking closing remarks. No? I would like to end with remarks from Nelson Mandela. Sabi po ni Nelson Mandela, if you want to know the status of a nation, visit the jail. Tingnan nyo po, no? Kung paano tinitreat ng isang bansa ang napakababang citizen niya, ganun po yung isang bansa. So para makita po ninyo, please visit our jail. Para makita po ninyo kung paano namin inalagaan ang ating mga PDL. No? Para pakita nyo kung paano tinitreat ng Pilipinas ang mga PDL na ito at makita din natin kung totoo ba yung sinabi ni Nelson Mandela. So yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Jail Superintendent Mashur S. Sala, the Regional Chief of Directorial Staff ng BJMP Regional Office 9 at
Jail Superintendent Jennifer Adorna, Chief Welfare and Development Division ng BJMP Regional Office 9. Maraming salamat po sa inyo until your next guesting dito sa ating kapihan sa Rio 9. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Mindis Catering and Landscaping Services para sa inyong assistance sa episode natin ngayon. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, PIA Regional Head Noemi Edaga at sa buong puwersa po ng PIA Region 9, ito po si Emmanuel Taguhoy. Hanggang sa susunod na episodes po ng Kapihan sa Region 9, daghang salamat.